Ebanghelyo ni Juan. Doon po sa Kabanata 3 sa talata 6. Ganito po ang sinasabi, sapagkat kayo lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang tanging anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapalamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tayo po ay panandalian na. Kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat na kinaruma sapagkat ikaw ay isang Diyos na kung saan ay kumakalita sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sapagkat ikaw ang nagsabi na ikaw ay umiibig sa amin at dahilan sa iyong pag-ibig nito ay ibinigay mo ang iyong tanging anak upang siya ay mapayubay doon sa krus para po sa aming kaligtasan. Sa hapon ito, Ama, kami po ay nagpapasalamat sapagkat sa gitna po ng aming kahinaan, sa gitna po ng aming mga kalikuhan, sa gitna po ng aming mga kasalanan, ay patuloy na umiibig ka na kung saan sa maraming panahon hindi po namin tinutumpasan ito. Nagpupuri kami at nagpapasalamat dahil pa sa aming kalikuhan ito ay patuloy kang nagbibigay ng panukit sa bawat isa sa amin upang kami po ay manumbalik sa iyo. Salamat sa iyong anak sapagkat sa pamamagitan niya kami ay merong kaligtasan kung kami ay mananampalataya sa Kanya. Kung kaya hinihingi po namin ng ilang Diyos sa hapon na ito, na ikaw ang kumausap sa bawat isa sa amin, ikaw ang magbigay liwanag sa aming kaisipan, at hinihiling po namin ng iyong Espiritu Santo ang siyang magbukas ng aming mga puso upang ikaw ay aming tanggapin sa aming buhay, at ikaw ang manangin at ikaw ang magkaroon. Idinadalangin po namin dakilang Ama ang aming gawain ngayon, na ikaw po ang patuloy na mag-iingat at ikaw ang patuloy na sasalamat. Hinihingi po namin ang bayan ng pag-isa at ikaw ang sumaamin maging ang mga tao na kung saan ay mabubuhay. Ang magiging tagapagsalita namin ngayong hapon, hinihingi po namin ang ikaw, na ikaw po ay mag-usap sa amin at ikaw po ang magsasabi sa pamamagitan niya kung ano ang ninanais namin. Ipinagtatagubilin po namin sa iyo ang hapon ito. Naman, samahan mo kami at kami nagtutulog sa iyo. Sa pangalan po ng Panginoon Jesus na kami pagkikas. Amen. Pagpuli po sa buhay ng Pastor Ray Giantes para sa salita ng Panginoon. Praise the Lord! Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan, na-bless ba tayo sa ating pag-aawitan na napakasarap no panuorin na ang mga anak ng Diyos ay nagpupuri sa ating Panginoon na siyang may-ari ng buhay po natin. Amen ba yun? Hallelujah! Nabati na ba natin yung ating mga katabi? Batiin natin, I love you with the love of the Lord. Ayan, yung mga hindi pa nabati, batiin po natin. At doon po sa mga bisita po na tumugon sa invitation ng ating Panginoon, welcome po kayo no, sa gawain ng ating Panginoon ng Blessed in Christ by Grace Church, Paradahan at Woodville Outreach. Ayan, so nawa po, hindi po ito yung last na pagsama-sama po natin sa Panginoon, kundi ito'y pasimula pa lamang. Amen ba yun? Amen. So, doon po sa binasa ni Kuya Arnel, no, na salita ng ating Panginoon. So, kung nakikita nyo po dito sa aking likuran, ayan po yung title ng ating mensahe sa hapong ito.
indescribable love of God. So, ang hindi mailarawang pag-ibig ng Diyos. Sino lamang po ang makakagawa nito? No? Bakit indescribable? Ang Panginoon po lamang. Ang ating nag-iisang Diyos. Hallelujah. So, ang tao po, pag umibig, lagi po yan may inaantay na kapalit, tama? Lagi may kondisyon. Ganun po ang tao. Ano ang lagi sinasabi natin? No? Kung gusto mo ako, gusto rin kita. Di ba yun ang kasabihan ng tao? Kung mabait ka sa akin, mabait na rin ako sa iyo. No? Kung kausapin mo ako, kakausapin din kita. No? Kung mahal mo ako, mahal din kita. So, ganun po ang nature nating mga tao. Tama ba yun? Ganon ang nature ng mga tao. Pero ang Diyos, no? Ang Diyos na siyang dahilan. No, kaya tayo, narito, naiyak na ako. Kanina pa lang, habang nakupuri tayo sa Panginoon, sobra aking nararamdaman sa Diyos. Habang sumasayaw yung ating mga tambourine dancers, no, ang sarap panuorin ang mga anak ng Diyos na nagpupuri, umaawit sa ating Panginoon. Masaya ba kayo? Nandito kayo? No, ganun po ang ating Panginoon, unconditional love. Kung magmahal po siya, indescribable. Hindi kayang ipaliwanag, hindi kayang tumbasan ng sino man. Minahal niya tayo kahit hindi tayo karapat-dapat. Amen? Sino po dito yung karapat-dapat na mahalin? Wala po. But, salamat sa Panginoon. Salamat dahil mayroon tayong nag-iisang Diyos na dakila. Kaya nandito po tayo. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo. Kilala nyo ba yan? Dati? Di ba? Pero dahil sa pag-ibig ng ating Panginoon, tayo po ay pinagsama-sama. Palakpakan naman natin ang ating Panginoon. Hallelujah! So gusto ko siyang basahin ulit. So kung mayroon kayong mga Bible, no? Tunghayan po natin ulit ang salita ng Diyos sa atin sa hapon na ito. Sabi po doon, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, sa sanlibutan, sa isang salin. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Imagine, kaisa-isang anak, sabi doon, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sa English, baka mayroon tayo dito foreigners. Ayan, baka mayroon tayo dito mga Inglesera. Babasahin ko rin po siya. Sabi po sa NIV version, for God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. So dito po sa talatang ito po'y napaka-common. Gusto ko nga tumawag ng bata eh. No? Memory verse po ito ng mga kabataan. Ayan. No? Ito po'y pinakasentro ng laman ng Biblia, mga kapatid. That God so loved the world
enough to come in human form or pinakalayunin or dahilan bakit si Kristo ay nagkatawang tao. Ito po yung pinakalayunin upang ialay ang kanyang buhay para sa ating mga makasalanan. Sabi po doon sa sangkatauhan or sa buong mundo, upang ang sino mang sumampalataya, magtiwala, take note, sumampalataya, magtiwala at magsisi sa lahat ng kanyang kasalanan, tayo ay mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. In John 1:12, sabi po doon, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Kaya malinaw po, mga kapatid, na ang ating pagiging anak, sino po dito yung anak ng Diyos? Amen. Ang ating pagiging anak ng Diyos at ang pagkakaroon ng buhay na walang hanggan ay hindi po sa ating relihiyon. Take note, hindi po relihiyon ang aming daladala, ang Blessed in Christ by Grace Church, kundi relasyon sa ating Panginoong Hesukristo. At dito po sa talata or verse na ating pag-aaralan, it reflects the way the gospel is very essential. Napakahalaga para sa lahat. Take note, para sa lahat. Na dapat natin maunawaan kung saan ang gospel na ito, ang buhay ni Kristo, kung ano ang kanyang ginawa. Take note, may ginawa ang ating Panginoon. Sabi ko nga kahapon doon sa aming hayo, no? Malapit na ang, ano ba ang ating sineselebrate? Di ba? Mahal na araw. No? Ating alalahanin ang ginawa ng ating Panginoong Hesukristo sa cross. Pero dapat po natin ito maintindihan. No? Ang buhay ni Kristo, kung ano ang kanyang ginawa, at para kanino yung kanyang ginawa, bakit niya ito ginawa, no? At ano at sino ang magbibenepisyo nito sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Dakilang pag-ibig na ginawa ng Diyos para sa lahat. Tandaan po natin, church, ang ating Panginoon, namatay po siya, hindi dahil sa siya'y makasalanan. Amen? Amen ba kayo, church? Namatay ang ating Panginoon, pinarusahan po siya, hindi dahil sa ay may kasalanan, kundi dahil po sa ating mga kasalanan. Bakit niya po yung ginawa? So, tatlong bagay ang ibabahagi ko sa hapong ito. Ginawa po yun ng ating Panginoon kasi mahal niya po tayo. God's love the world. Take note, ang Panginoon, minahal niya ang buong mundo. Amen? Ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan o ng sanlibutan, sino po ang tinutukoy po dito? No? The world or sanlibutan na minahal ng Diyos, tayo po na mga makasalanan. Tayo po na makasalanan. Mga taong walang ugnayan sa Diyos o relasyon sa Diyos. Mga taong hindi kinikilala ang Diyos. Mga taong nanatili sa kasalanan. Pero sa kabila ng ating mga kasalanan, minahal pa rin po tayo ng ating Panginoon. Mga taong hindi naniniwala
sa ginawa ng Diyos sa cross. Sabi po sa Isaiah 59:2, dahil sa kasalanan, tayo ay napahiwalay sa Diyos. Amen ba yun, church? Dahil sa kasalanan, tayo po ay napahiwalay sa Diyos. Noong si Adan at si Eva ay nagkasala, ano po yung parusa sa kanila? Sila po ay pinaalis sa Garden of Eden. Why? Dahil po sa kasalanan. So likas po sa ating tao na makasalanan. Amen? Romans 3:23. Ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. So alam niyo po, ako po mismo sa aking sarili, no? Habang inaaral ko po ang salita ng Diyos, naluluha po ako. Sino ba ako para ibigin ng Diyos? Sino ba ako para pahalagahan ng ating Panginoon? Imagine, mismong buhay niya, ibinigay niya para sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Ganun po tayo kadakila, ganun po tayo kamahal sa ating Panginoon. Naisip po ba natin yun? Hello? Naisip ba natin yun? Kung gaano tayo kahalaga sa mata ng Panginoon, na sa kabila na we are not worthy, pero pinapaging marapat po tayo sa harapan ng ating Panginoon. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat, pero minahal po tayo ng ating Panginoong Diyos. Hindi niya tinitingnan yung bawat pagkakamali po natin, katulad ng tao. No? Ang tao, mahilig magbilang ng pagkakamali, tama? Totoo ba yun? Isa ka na lang, nakadami ka na, di ba ganun tayo? Pero ang ating Panginoon, no, hindi po siya nagbibilang. Sa kabila po, paulit-ulit tayo nagkasala, pero nananatili po ang pag-ibig ng ating Panginoon. Pero sabi po sa Bible, dahil na tayo makasalanan, ano po ang dapat sa isang tao na nagkasala? Dapat po ay parusahan. Imagine. Pero ano po sabi sa Romans 6:23? Sabi po doon, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So ano daw po ang kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. Pero ano pong klase kamatayan ba ang tinutukoy dito? Na kamatayang espiritual. Kaya buhay po tayo physically, humihinga ka. Pero dahil po sa ating mga kasalanan, tayo po ay patay sa harapan ng Diyos. Pero ano po ang maganda sa Panginoon? Itutuloy ko po yung verse. Sabi po doon, ngunit, ito po yung biyaya. Ito po yung kabutihan ng ating Panginoon. Na sa kabila na tayo ay makasalanan, pero gumagawa po siya ng paraan. Sabi po doon, ngunit, ang sino man sumampalataya, ito po yung napakalaking pag-asa para tayo magkaroon ulit ng connection sa Diyos. Kasi tayo po nung nagkasala, tayo po ay na-disconnect sa ating Panginoon. Pero ano po yung paraan para tayo magkaroon ng connection sa ating Panginoon? Tangi sa ating Panginoong Jesucristo lamang tayo magkaroon muli ng relasyon sa Diyos.
Amen? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, isang illustration. Sa ating sino po dito may mga internet. Alam ko po lahat halos may mga internet. May mga kuryente po tayo na ginagamit. Bakit tayo nabigyan ng disconnection later? Diba? Naranasan niyo bang makatanggap ng disconnection? Ako nakakatanggap ako. Minsan. No? Dahil bakit tayo nagkaroon ng disconnection? Hindi tayo nagbabayan. May nilabag tayo na rules. Di ba baka dumadating yung mga bills natin? Mayroon? Judith. May Judith. No? Pero pagka hindi tayo nakapagbayad no, sa tamang pitsa ng pagbabayad, ano po yung ginagawa? Pinuputulan po tayo. At kailan po maibabalik yun? Yung connection na yun. Kapag tayo po, kailangan natin bayaran ang halaga kung magkano ang nakalagay na amount nang walang labis, wala na kulang. Pero dito po sa ating pinag-aaralan, na-amaze po ako. Yung utang po natin, hindi po tayo nagbayad. Yung kasalanan po natin, hindi po tayo nagbayad. Sino po yung nagbayad? Ang ating Panginoong Jesucristo. Di ba indescribable love yun? Na sa kabila na tayo may sala, sa kabila na tayo dapat ang ipako sa cross, inako ng ating Panginoon. Bakit? Dahil mahal na po tayo. Amen. Tunay po na sa ating mga sala, hindi po natin kayang bayaran. Ano man yung ating gawin na kabutihan, ano man yung gawin natin na pagpapakabait, hindi po natin kaya bayaran yun. Sabi nga po doon kanina sa sinabi ko, lahat po tayo ay makasalanan. At walang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. Sino lamang po ang pwede magbayad sa ating mga kasalanan upang magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan? Hindi lang basta buhay, kundi ano sabi ng ating Panginoon, buhay na ganap at kasya. Alam niyo po, pananampalataya lamang sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? Sa John 14:6, sabi doon, ako ang daan at ang katotohanan. Walang sino man makaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Acts 4:12, ano po ang sinasabi? Kay Jesucristo lamang natin matatagpuan ang tunay na kaligtasan, sapagkat sa silong ng langit, walang ibang pangalan ang ibinigay ang Diyos sa ikaniligtas na tao. So ang buhay po na walang hanggan na ito ay matatanggap po natin sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo lamang po na pinadala sa mundong ito para po tayo magkaroon ng buhay, mapatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. As 1 John 4:9-10, ano po ang sabi doon? Pasensya na kayo, yung aking PowerPoint, hindi natin makikita. No? Sayang. No? Sabi po doon, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Tigno, ginawa ng ating Panginoon, hindi po wala lang. Hindi po walang silbi, kundi dahil po sa kanyang pagmamahal sa atin. Pwede ba sabihin natin sa ating mga sarili, mahal ako ng Diyos? Yan, yung feel na feel mo yung yakap ng ating Panginoon. Diba? Mahal ako ng Panginoon. Ganun po tayo kamahal. Isinugod niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Kanino po tayo
tayo magkaroon lamang ng buhay. Wala pong iba. Hindi po sa religion, hindi po sa anumang sikta po natin na sinasamahan, kundi tanging sa Panginoong Jesucristo lamang. Amen? So God's love the world. Mahal po tayo ng ating Panginoon. Pangalawa, Jesus sacrifice. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, the cross. So malapit naman na araw, so makita natin yung iba nagpapasa ng cross. No? Alam niyo po ang ating Panginoon, hindi po siya nagpako dahil sa kanyang kasalanan. Katulad ng sinabi ko kanina. Hindi dahil sa kanyang kasalanan, kundi dahil sa kasalanan mo, kasalanan ko, kasalanan ng buong mundo. At dahil po doon sa ginawa ng ating Panginoon, bayad na po yung ating mga kasalanan. Palakpak po sa Panginoon. Binayaran po yung kasalanan natin. Grabe po ang pag-ibig na ito ng ating Panginoon. Sabi po sa Isaiah 53:6, tayong lahat ay tulad ng mga tupang naligaw. Nagkanya-kanya po tayo ng lakad. Ngunit, sabi po doon, ipinataw ni Yahweh sa kanya ang parusa na dapat tayo ang tumanggap. Wow! Diba? Ano po yung tinutukoy dito na cross? Jesus sacrifices para sa kapatawaran ng ating mga kasalanan. In Hebrew 9:28, ano po ang sabi doon? Gayon din naman, si Kristo ay minsan lamang inihandog upang pawiin ang mga kasalanan ng mga tao. Siya ay muling darating, hindi upang muling ihandog dahil sa kasalanan, kundi upang iligtas ang mga naghihintay sa Kanya. Ginawa na po ng ating Panginoon ang Kanyang pagliligtas. Ginawa na po ng ating Panginoon